Malaking kontrobersya ang kinakaharap ngayon ng bansa dahil sa nabunyag na mga palpak na flood control projects at ghost projects. Kung pag-uusapan ng baha, numero 1 na siguro ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan dahil kahit walang ulan, high tide naman ng kanilang kalaban. Yung nga po, alam niyo po, ang Pampanga talagang catch basin yan. Pampanga, Bulacan. Kailangan po talaga ng dredging ng ating mga kailugan, Pampanga River, Bulacan River. At yung Pasig Potrero po namin noon talagang umapaw sa lahar. Kaya kailangan po talaga ng dredging. Kaya lubog din po kami sa Pampanga noon. Lalong-lalo na ngayon, yung Pampanga Delta, hindi po kasi natapos na panahon ni GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, na hindi natapos. Siguro kinapos siya dahil kinapos din ang panunungkulan niya. Ngayon nahinto, bukas sa likod. Ibig sabihin, kailangan ng ring dike. Kung ako tatanungin, ring dike ng kasi pag ring dike mong gano'n yan, hindi pa kakabalik yung backflow at saka yung high tide. Kasi kung minsan hindi matagulan sa Macabebe, Masanto at saka sa Minalin, high tide pa lang, lumulubog na. Siguro mga isang pie. Kaya para kay Senador Lito Lapid, tama ang direktiba ng Pangulo na dapat ipagbigay alam sa mga lokal na pamahalaan kapag may gagawing infrastructure project sa kanilang lugar ang national government. Nung gobernador ako, nag-jet ski rin po ako dyan. Talagang pinupuntahan ko kadulu-duluan ng mga barangay sa Macabebe, Masanto. Nakikita naman ng po nila. Saka sa Sasbuan, ang inaano natin, nag-inspection po ako ng mga diket, dredging. Kaya lang po, kumisan, dahil national, kaya nga yung ibang gobernador, hindi alam ang nangyayari sa mga flood control. Kaya tatanungin mo, hindi wala silang alam. Sana, mabigyan na paalam sa ating mga local official kung ano mga proyekto ng national para naman ma-monitor din nila. Sa kanyang bagong termino bilang senador, malaki ang pasasalamat ni Senator Lito Lapid na muli siyang nailagay sa Housing Committee. Kasi nga nakikita ko problema na lalo na nung gobernador ako. Tinamaan kami ng pinatubok. Pumutok ang pinatubok. Siyempre yung natabunan ng lahat mga kababayan natin, pananim, nasira ang kanilang mga bahay. Kahit nung gobernador ako, yan na talaga ang sinisigaw ko sa ating mga mahal na Pangulo. At ngayon senador ako, nalagay naman ako dito sa House. Siyempre, marami tayong informal settler, nangangailangan ng pabahay. Yun ang tututukan natin ngayon. Noong unang maupo bilang senador, isinusulong ni Senator Lapid ang balik probinsya para mapaluwag ang Metro Manila. Kaya naman laking tuwa niya nang maipagpatuloy ito ni Senador Bongo. Kasi mahal na masyado ang lupa sa may Metro Manila. May mga probinsya naman kasi yan yung mga ating mga kababayan. Tapos bibigyan natin sila ng pabahay sa probinsya, bibigyan sila ng livelihood. At kasi kung ililipat mo, wala naman hanap buhay, babalik din sa Manila yan. Yung mga size stereo natin, kagano, nandito sa tabi yan, itetenement natin, itatabi rin din natin, nandiyan pa rin sa Manila. Marami naman sa mga kababayan natin gusto rin nilang pumunta sa probinsya, kaya lang wala silang matatakbuhan. Kasi yung mga yung nabibigyan ng 4-piece, yan ang bigyan natin ng priority. Kasi may 4-piece na sila may panggastos na sila. Mabibigyan natin ng house and lot yan na bibigyan ng gobyerno kung pwede. Hindi naman nila kayang maghulog ng malaki, pero yung para yung gobyerno natin, kung pwede, yung bibigay na lupa, rent to own. Dahil parang makikita natin yan, mababayaran nila na hindi nila alam. May sobra sila doon sa 4-piece nila para magkaroon ng bahay. At least alam na ng DSWD kung anong pagkatao nila, anong anak buhay nila, gano'n ang buhay nila, kung mahirap o kaya nila. Kasi nababawasan naman yan Pag nakapag-aral na yung mga anak nila, tatanggalin na sila sa 4-piece dahil kasi magtatrabaho na, college na yung anak, makakatulong na sa kanila yun. Marami ang nagmamaliit sa mga artista na pumapasok sa politika.
Pero para kay Senador Lapid, napakalaking tulong ng kanyang pagiging artista para makatulong sa mga nangangailangan. Kamukha nun, nung halimbawa nung pumutok ka pinatulog, nagamit ko pa kay stuntman ko ron. Dahil action ako, dahil bata pa, kaya kong mag-rescue, kaya kong lumangoy, kahit may lahar dyan, dinadive natin yan, no naman. Yung pag-ano namin ng role namin sa pelikula, naya-apply namin. Minsan kami na-apply. Nararamdaman namin pag may tao may na-apply. Kasi ginagampanan namin yun eh. Naagarabyado sa batas, naagarabyado sa lupa, naagarabyado sa pagkatao. Pero yung pagtulong natin ang gagaling sa puso. Kaya kung yung iba nagbibigay na 1,000, magbigay lang ako ng 50 pesos, mas mararamdaman yung binigay ko eh. Kasi totoo yun eh. Ipinagmamalaki rin ng senador sa kanyang 4 na termino sa Senado ay hindi siya nasangkot sa mga kontrobersya lalo sa bilihan ng boto. Minsan nakakantsawan ako. Ano raw ginagawa ko, ba't di ako natatalo? Sabi ko, paano totoong tao ako, totoong tumulong ako eh. Wala namang kaplastikan sa akin eh. Para iboto ako ng tao, magbabayad ako. Wala naman akong gano'n na, kahit wala akong record na gano'n. Sa tagal ko na sa 4 terms na ako dito sa Senado, wala akong gano'n issue. Isa sa mga puna kay Senador Lapid ang kakulangan ng edukasyon. Kaya naman kapag may pagkakataon, ang laging ipinapaalala niya sa mga kabataan ang kahalagahan ng makapagtapos ng pag-aaral. Kami dapat na nanunungkulan, matagal na nanunungkulan, kailangan magpakita kami ng halimbawa sa mga kabataan. Kaya ako pag ako'y kinukuha nila akong guest speaker pag mag-speech sa mga nag-aaral, lagi ko sinasabing kailangan mag-aral sila. Ako naging artista ako, nag-stuntman ako, nag-extra ako, naging double ako sa mga bida, tapos hanggang naging bida ako sa pelikula. Naging superstar din naman ako. 3 beses ako naging gobernador at 1 beses ako naging vice governor ng Police. Bali 12 years ako sa local. Ngayon 4 terms ko na sa ano. Bali, kung matatapos ako rito, 24 years ako bilang senador. So sabi ko, habang pinaaral sila ng kanilang mga magulang, mag-aaral silang mabuti. Senador na ako, kinakantsawan pa ako pagdating sa edukasyon. Pero inaamin ko naman yun, hindi naman ako nasasaktan dahil totoo eh. Kaya sila kailangan mag-aral. Kaya sinasabi ko sa kanila, huwag niyo pababayaan na sisikat ang araw pag na kayo nag-aaral. At huwag niyo rin pababayaan na lulubog ang araw na wala kayong natutunan sa maghapon. Yan kasi ang pang-aalaga sa iyo, sa pamilya mo, ang edukasyon. Hindi ka pamamana sa iyo ng magulang mo, hindi pera, hindi lupa, hindi bahay. Ang pamamana sa iyo, edukasyon. Kaya pagbutihin mo yan. Yan ang masasabi ko. Pero alam mo, JR, may dagdag ko lang, Sen. Doon sa binanggit po nyo experience na yung haba ng inyong panunungkulan sa LGU at sa National, rito po sa Senado, di pa ho ninyo masteral. Nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming mahihirap. Paalala rin ni Senador Lapid sa ating mga kababayan na merong batas para mabigyan ng libreng abogado ang mga walang kakayahang magbayad ng magtatanggol sa kanila. Unang-una, gusto ko munang ipaalam sa mga kababayan natin kahit nung nangangampanya ako. Yung pre-legal assistance ko, hindi pa kasi nila alam. Yung Republic Act 9999 na lapid law ang tawagin, libre abogado sa ating mga kababayan. At yun nga, lagi ko sinasabi, yung ma-interview ko tulad nito para malaman yung kung anong kahulugan at kung paano makakatulong sa kanila pag sila'y nagkaroon ng kaso. At yun nga, pag naunahan sila sa PAO, sa Public Attorney's Office, hindi na sila pwedeng bigyan ng abogado. Kaya itong lapid law, ito ang tutulong sa kanila na magbibigay ng libreng abogado. Sa kabila ng kanyang siksik na aktibidad bilang mambabatas, hindi nakakalimutan ng senador ang isang importanteng bagay, ang kanyang pamilya. Hindi pwedeng hindi kami magkikita-kita kahit isang araw sa isang linggo, linggo. Kaya kailangan natin dyan lahat sila. Kakain kami, sabay-sabay. Kung saan kami napunta, sabay-sabay pa rin kami. Napagtagumpayan mo ang inihaing programa para sa iyo.
Nawa ay marami kang natutunan sa karanasang ito. Sige, umuwi ka na at harapin mo ang mas magandang bukas. Lagi natin narinig ang sinasabing iba talaga ang kabataan ngayon. Kaya marahil panahon na rin para bisitahin natin ang mga batas na posibleng hindi akma sa kasalukuyang panahon. Kahit sa anong klase ng bokasyon o trabaho, mahalaga na meron tayong natututunan na pwede nating magamit para makatulong sa ating kababayan. Ang mahalaga ay makasunod ang ating panuntunan sa agos ng panahon. Sermon ay bigyan nyo ang pang-spesyal na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapari po ni Racer Langit. Ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.